Okay? Magandang araw sa ating mga kababayan dyan, mga kapitik, mga kabidyo. Magandang araw. Meron tayong special guest ngayon. Siguro 10 years in the making yung pag-interview ko sa kanya kasi umiwas-iwas ako mga ilang panahon. Hindi ako umiwas diyan ha. Kaya pinapakilala na natin ang ating special guest si Sir Direk RJ. Salamat. At pumayag ka na pilitin mo. Pinilit ko siya na interview ako. Pinilit hindi pinilit Matagal ko na kasi kasama si Randy. And ako naman, matanaw ako sa utang na loob eh. So if yung mga nakasama ko nagsimula, di ba? Pinariringgan ako. Ako yung walang utang na loob. Hindi naman, ano ka ba? Di ba tayo yung mga naunang magkasama sa mga simpleng events? Hindi naman sa simpleng events. So, pag sila nagyayaya, uy RJ, pwede ka bang maging shooter? Siyempre, may rate ka na. Pero pag sa kanila, wala. Walang usapang ganon. Di ba? Noon naman, walang arte-arte sa atin. Basta sama mo ko dyan. Kaya happy ako na you started your podcast. So, sabi ko, nakita ko yung ibang episodes. Tapos, puro kalokohan. Hindi naman. Kasi si Raulo yung interview eh. So, puro kalokohan din. Pero, pinapakita nila yung kwento nila. Tapos, it motivates people to have their own kwento din na walang kwentong maliit. Oo, yun ang sistema kasi is yung parang sinasabi nila, hindi kaya siya ganyan kasi ito sila eh. Para makita nila na, hindi, normal din yan. We started basic din. Mga ano lang, kunyari lang. Okay, putulin kita, by the way, pakilala mo yung sarili mo. Wag na yung age, alam natin. Age. Yung learnings, wag na rin. Masyadong maraming learnings. Okay. Sino ba? Social media accounts. Okay. I'm RJ Carduque. I'm a freelance videographer. 4 years full-time. Kasi noon may work pa before. Pero 4 years na akong full-time. Pero matagal ko na ginagawa ang photography, videography. Nung nasa work ka pa, nagpo-photography, video. Tayo kasi hindi, alam mo naman, absent. Puntahan natin yan mamaya, mga absent. Ako nakakaya sa mga nakakapanood sa akin. Uy, bawal yun. Pero parte ng kwento natin. Parte ng kwento mga kalokohan natin. So, yun ikaw lang. Hindi sama natin. Ikaw lang. I'm doing wedding. Wedding pa rin yung the one that grows my skills. Tapos, nasiswerte tayo sa mga reels ng content ng mga brands, celebrities, nasiswerte tayo. Tapos may konting client din na personal kasi lately hindi na ako nag-focus sa sarili kong account. Parang nag-full-time freelance ako. Usually kasi di ba may mga account naman talaga. Kasi may mga kakilala ka din naman. Pero naisip ko, kailangan mong mamili. At a certain age, di ba? At a certain age, kailangan mong mamili na wala na akong oras sa family. Ganun. So, I have to choose na freelance na lang ako. Kasi ang dami matatanggal sa time mo. Marketing, hindi ka na nagmamarket. Wala ka ng heavy pa naman yun. Heavy pa naman yung marketing kailangan. Yung anxiety na, wala akong client ng May, June, July. So, ngayon, freelance na lang ako. Come at May kung may client. Come at May, nakikita ko ang dami yung sinushoot na artista, guys. Hindi, swerte tayo. Swerte with kapal ng muka. Makikita nyo naman mamaya sa kwento. May kasamang kapal ng muka, tiwala sa talent mo na kaya mong gawin yon. So, yun. I still do weddings. Pero yung studio ba for weddings? Or ano ba specifically yung own business mo before na medyo napapabayaan mo? Anong focus ba nun? Weddings ba and events din? Noon, when I started, marami akong kiddie parties. Kiddie parties. Ripples of Life. Nagsimula siya sa nga pala. Ano ba yan? Sorry. Kita mo? Hindi na kasi siya, kinakareer. Ripples nga pala. Yung lagi kong sinasana all. Nakita sa Ripples before. Di ba? Kita mo, nakalimutan ka na. Hindi naman sa inaapi kasi. Hindi naman sa ayaw ko sa kanya. Pero, sobrang dami kasi. During that time, parang ang dami. Given na teacher ako before. So, yung... Mamaya na. Pupunta tayo doon. Pero, yun kasi yung network mo eh. Magugulat ka na lang sa network mo. Tapos, ngayon, since may mga corporate clients, so kailangan natutukan na ito yung, kailangan kumpletuhin yung gamit, kailangan skilled yung mga tao. So, yun ang tinutukan ko. Pero, hindi na ako masyadong nag-market ng self ko. Pero, nagpe-presenta ka pa rin sa friends na may mga content. At least kung meron. Kung meron. Dito pa rin ako. Okay. So, siya si Sir RJ, social media accounts?
Yun din. Ipopromote ka? Or... Wala naman kaya, nasa dulo na. Sa dulo na. Oo. Okay, nagkakilala kami dahil sa isang magandang pagkakataon para sa akin, negative para sa kanya. Hindi ko na maalala, seryoso. Hindi mo maalala? Oh, pero wag na natin isama. Huwag na isama yan. Okay. Oo, Pero isa sa mga super kaibigan. Okay. Yes. Tanong. When did it start? How you started ba sa Yeah. pathways mo ngayon? Alam ko kasi teacher ka. Yeah. Kung ka nagsimula. Oo. Or before ba teaching ba? Nasa multimedia ka na or photo and video ka na? Yan. So, yun Okay, yung sige. I started typically, yes, everybody before. The passion was there college pa. College? So, alam mo yung parang Where was it? Lasal din? Seminaryo. Seminaryo? Oo, seminaryo, di ba? I spent 11 years in the seminary. Talaga? So, magpapari talaga. Ako hindi ako pumasok pero talagang gusto Plano ko. mo? Kasi Santa Clara ako eh. Oh, lalo kung laking Kowa din simbahan ako eh. ka. Laking simbahan. Oh, sakristan ka, ganon. So, during that time, seminaryo, parang ako yung naging photographer, gumagawa ka ng Sony Vegas, gumagawa ka ng video sa seminary. During that time, wala pang gumagawa ng video. So, okay, malakas na. Bilib na bilib sila sa'yo. So, doon nag-start yung passion. Parang, uy, parang may value ako dito. Oo, yung galing. Diba, college student ka, hindi mo pa alam kung saan ka mapapakinabangan, saan yung value mo. So, doon ka nakita yung sarili. What is your first camera you're using there? That Noon, time? oh my gosh, good question. Oh, kasi kala mo, paresyon ka na. yeah. Iba, kasi may gears ka eh. Hindi ko maalala. Hindi ko maalala, pero Canon yon na 60? yung mga The D60? D60 Hindi pa kasi yata. 60D. yata, 60D. Hindi pa yata 60D. Yung biglang nangingitim na yung screen. Yung basta yung alam mo sa mga Fujifilm noon, yung matagal na hindi na binibili mga camera, di ba? Yung naka-display. Bumili yung school noon, tapos yun yung pinapagamit sa amin. Tapos, yun, sobrang tuwan-tuwa na sila doon. Yan, so... Then editing mo using Vegas. Sony Vegas Sony pa noon, Vegas. tapos may background na tayo sa editing. But, when I left, di ba, photography muna yung inuna ko. Kasi I thought, yun yung pathway sa career. Pero hindi ko pa siya iniisip as career before. Yan. Hobby pa lang. Hobby pa lang. Diba? Hobbies tayo. Ang dami kong friends. What do you shoot? What do you shoot ba? Before, sigurado na-experience mo din sa wildlife. Yung magmo-model shoot kayo, di ba? Fan shoot. Oo, ganyan. fan shoot. Okay, ano ba yung Team D90 ba kami noon? May club kami noon eh. Nikon yun. Yeah, may D90. club kami. Oh my God, nakakaya sa mga club ko. Sasabihin nila, walang utang na loob. Pero marami akong kakilala na are still from that club na hobbies. Tapos, doon dami mo matututunan doon. Grabe. Lalo na yung... Pero wala silang pera ngayon, ikaw meron. Uy, hindi. Ang yayaman ng mga yun. May yayaman din. May mga lawyer nga doon. Pero hobby lang mag-shoot ng models. Si Satch na nga, nasushoot pa namin doon na libre eh. Stress reliever din eh, no? Oo, Lalo na sa kanila, no? Oo. Tapos exciting sa'yo kasi parang, uy, may maganda na akong shot, maganda na yung ilaw, tapos nakikita mo yung mga, may mga likes na rin noon. Friendster, yata yun, magpo-post ka, dumadami yung likes, uy, mukhang napapansin na, ganun yung shots mo. So, photography. Photography. Naging business mo ba yan before? Or nagkaroon ka ba ng mga paid gigs during During that that time? time, As photographer, Nung time ng model shoot, hindi pa. Wala Hindi pa. talaga. That's when I met, Pero you're still studying that time? no, teacher na ako. Teacher ka na? Teacher na ako. So, Saan ka ba nagtuturo? Lasal Green Hills. I taught sa Lasal Green Hills after college. Actually, Subject is? Christian living. Christian living. Siyempre, seminarista. So, ang ituturo mo, religion. Tapos, when I went out of the seminary, yun na agad. Nag-apply na agad ako sa Lasal Green Hills. Diretso. Actually, hindi pa ako natanggap agad. Yun pala, hindi... Why? Young? You're young, sabihin? Hindi naman. Hindi yata Pero ako alam ko talaga, di ba, yung mga bagong Oo. tinatanggap sa mga privates? During that time, parang nakalimutan yata akong tawagan. Parang gano'n. So, okay. tinawagan ko ulit. Tinawagan pala nila ako. Sabi nila, ay, Sir RJ, bakit po wala kayo sa training ng mga new? Sabi ko, Hello, hindi niyo ako tinanggap. hindi niyo ako tinawagan. Hindi niyo ako binalitaan. Hello. Ang lungkot ko na, depressed na ako. Na-depress na ako. Kasi hindi ako lahat. nag-apply sa iba. Masyado akong tiwala sa sarili ko na pag pinasok ko yung isang career. Parang,
wala akong other option na fallback, parang gano'n. So doon lang ako nag-apply ng work. So, yun pala tanggap na ako. So late na ako sa training. Sa training. Mga 3 days late ako. Tapos, I was teaching before na, actually parang 3 years pa before I started na, uy, kailangan ko ng extra na pagkakakitaan. Tapos naalala ko, may passion pala ako dito. Namatay yung passion ng 3 years. Photography pa rin. Oo, photography pa rin. During that time. So, wala bang club sa loob ng school? Meron. Pero hindi pa yung pinapa-handle sa akin. Oo, kasi focus ka pa, new teacher ka pa. So gusto nila focus ka muna sa skill set mo. Kasi may mga graduate ng education ka naka-batch, sila hasana. Hasana, oo. Tayo, kapal lang ng mukha. Di ba? Pero ang naalala ko nung bata ako, laking El Shaddai kasi ako. Okay. Mike Velarde, brother Mike Velarde. So, Luneta pa nun lagi. Oo, nanonood tayo sa Ambel, di ba? Oo. Nanonood tayo, umuulan doon. Umuulan, pambira. So, that was may exposure sa preaching. Yan. So, na-realize ko, gusto ko pala mag-preach. Ganun, makipag-usap sa tao, ganun, mag-connect. Tapos, kaya sabi ko, itong teaching, madali na lang. Kumbaga, parang ganun na oo, technique na lang, wala ako. Kumbaga, ang problema kasi baka mamaya, ang galing mong magsalita, wala namang content. Pero di ba sa seminary, kasama naman yung TO, di ba? Yes, theology. TO 1, TO. Tapos ka ba? Hindi, 2 years na lang dapat. 2 years na lang dapat. Actually, tinapos ko siya tinuloy ko yung MA sa Ateneo. At sa Ateneo na. Pero, question lang, sa mga hindi nakakaalam, pag pumasok ka ba sa seminarista, di ba? So, ilang taon yon. Pag natapos mo ba yan, specifically, dapat pare ka? Or not necessarily? Or dapat. Hindi ka gagraduate pag hindi ka nagpare? Something. Question lang ng mga tagalabas. Siguro, yan, para makabawi na rin ako. Baka yung anak niyo gusto magpare. So, before my high school seminary pa, minor seminary ang tawag doon. So, para clear na sa kanila, usually nagre-recruit ng sacristans doon. Pero, nandun ako. Nandun ka na, malapit na pala. Tapos college ka, sa seminary proper ka na dapat. Ang college course nyo doon, philosophy, which is very helpful sa thoughts mo. Kasi you will be handling tao eh. Oo, diba? and parang lalo na yung understanding people and how they behave, and basta yung understanding wisdom. Why they behave. Yun ang importante, why. Kasi nandun yung treatment mo. Which prepares you better sa next step. So, 4 years college, 5 years theology. So, doctorate talaga siya, di ba? Oo. Ang bagsak niya, MA in theology. Tapos, yung theology, lahat na yun, church, lalo kung church siya oriented. Iba kasi yung theology ni Ateneo, iba yung theology ng seminary. So, 5 years yun. So, 4 years college, 5 years. Pag-graduate mo, may ordination na yun. Pero matinding pa yun. May assessment pa sa'yo. So, pag di ba yung lalabas ka pa? Meron yun, sa gitna. Sa gitna, di ba? May parang exposure ka, tapos may... Siguraduhin mo. Lalo sa religious yun Sa religious nangyayari yun yung palalabasin ka. Pero guided pa rin yun. Kailangan guided pa rin yun. Kasi pwedeng maligaw ka Natural. Oo. Sa tagal ng puhunan mo, wala ka naman di ka pabantayan. Hello. So, palalabasin ka nila ng 1 year yata. I don't know kung ilan na ngayon. Pero kailangan nagre-report ka pa rin every month for your spiritual direction. So, pag-graduate mo ng 5 years theology, reverend ka. Reverend. Ibig sabihin, Reverend license. Randy, ganon. License ka na to wed. Yes. Or, not wedding. Ano yun? Binyag. They might grant you binyag. Pero ano na yun, di ba? Sa government, kailangan registered na. Sa NSO. NSO registered na yun, di ba? So, yung kasing reverend. Kasi reverend yun eh. Under sa obedient sa bishop. So, si bishop din magde-decide na. Okay. That's the faith side. The religion side. And then sa government kasi, yung kahit hindi ka naman pwede ka magkasal basta nakakuha ka ng reverendship as a license. Yes. Technically, same as pastors. Para rin na-recognize ng government. Ng government. Okay, yun. So, yun, reverend. Tapos, after a year, pwede ka nang i-ordain as a priest. So, reverend father ka na. May reverend father. Father ka na. Then, so, ako kasi diocesan. Magkakaroon ka ng parokya. Yun, pag diocesan ka. Oo, pag religious kasi, missions Pwede kang padala sa China,
Missions. Pwede kang i-assign sa school. Pag diocesan, sa parokya. Parokya. So, diocesan ako. I belong to La Union, so Diocese of San Fernando, La Union. So, yun. So, dapat doon ka maaasa. Yun. Pero, ibang kwento kasi yun. Yung pag-alis ka sa seminary. Pero, huwag na natin puntahan. Pero, I decided kasi it was a authenticity check for me. Parang I told myself, kaya kong maging pare. Kaya kong maging isang matalinong pare. Pero isang banal at mabuting pare, it's a different question. Diba? Kasi Kaya nga may mga testing at the end part. Kasi hindi basta-bastang desisyon. Oo. Yung pagiging banal talagang Hindi basta-basta. Oo. Saka you're not handling employees kung business owner ka or manager ka. You're not handling banking. Ay, hindi. Yung buhay ng tao. Yung Tapos, nasa isang mali mo or something wrong move mo. saka yung talaga. the fact that you're alter Christus, yung tinitignan kanila as Jesus Yes, Christ. Diba? oo. Parang, ang dami Hindi mo yun dinidemand. Pero let's face it, ganun talaga. Ang dami pinagdadaanan ng tao, magsisimba sila. Tapos yung pare, tinatamad mag-preach. Parang, yun, di ba? Yun yung sinasabi ko, iba pa rin yung banal na pare sa isang, skilled, matalino pare. lang. Sana may combination. So, yun yung wake-up call sa akin na, wala, hindi ako magiging banal na pare. So, I went out. We went out, diretso ka sa Teaching. at least nandun pa rin. Oo. Kumbaga, mahal mo Sabi ko, baka hindi nila kailangan ng banal na teacher. Hindi, joke lang. Okay lang may sungay na, May sungay na teacher, di ba? Hindi ako. Sana mag-comment yung mga Tagalasal na. Okay, mga Tagalasal. Sige, itatag natin yung Kaya pala ganyan yung hype na yun. So yun, I enjoyed teaching. Sobrang enjoyed. Alam all in all, yung teaching mo sa Lasal, how many years? Oh my gosh, 15 years. 15 years? Oo, 15 years. So, So nakatanggap pa ako ng 3 years yung pinasukan mo? sorry. Yung nagkasungay. Joke. So, 15 years yung total yun. Total. Tapos, ayan. Hindi ba struggle sa'yo? Yung when you started. Kasi syempre, usually mga mga education, 'di ba? Magagaling yung mga Magagaling, di ba? kasabay mo. Medyo ganun ang tingin sa'yo. Ay, Hindi ka nila kaya. Magaling kasi sila. Hindi ka nila kaya, di ba? Kasi part din ng teaching yung lesson preparation. Kailangan may system ka. Paano ka magpa-quiz. Kailangan it leads to the next lesson. May sistema eh. Hindi lang basta maisipan, kaya bad trip ka, quiz tayo. Ikaw as a new teacher, idealistic ka, harap ako sa mga bata, babaguhin ko buhay ng mga to. Ganun, di ba? Medyo mabariton mo yung boses mo. Tapos Lasal pa. So, isa sa mga minor adjustment was yung speaking English. Hindi magtatagalog. Hindi require sa seminary, di ba? Hindi naman. Lalo nung nasa SEM kami, ang dami naming parang exposure sa mga... Kasi na-assign kami 3 months sa Marinduque, 2 months sa Masbate. Naging janitor pa ako ng... How long? 3 months. Nice, no? Nice. Janitor ako sa Boni. Talaga? Tapos hindi kayo magpapakilala ng janitor. So experience yun sa'yo para makita mo yung buhay ng ibang tao. Yes. Which is eye-opening yun. Eye-opening yun. Sobrang tempting na, kunyari sila, baon lang yung pagkain nila. Tapos sobrang tempting na, may pera naman ako, magja-Jollibee ako mamaya. Pero hindi, kasi parte yun ng formation mo eh. Dapat kumbaga sabi nga nila iba yung sheep and the shepherd, di ba? Kasing amoy mo dapat yung sheep. Kasi nga, yun. So, para ma-humble ka rin. Humility talaga is one of the most difficult, but... So, hindi naman naging struggle sa'yo? Struggle din yung shifting to teaching? Oo, lalo na yung... By the way, ano ba yung tinuturuan mo doon? High school siya? I started grade 2. Grade 2? Oo. Sobrang respeto ko sa mga lower year teachers. Akala mo ang pinakamahirap ituro college? Hindi, alam ko high school eh. Hindi, okay pa ako sa high school. Kasi high school, yung super sungay na yan. Yung mga college. Makukonsensya mo pa yung grade 11, 12 high school. Pero yung grade 1, wala talaga. Masusubok ang mo doon. Talaga? You started with that? Oo, grade 2 ako ng grade 3 years. Grade 2, ang tinuruan ko ng grade 3 years. So, parang ang dami mong, isipin mo yung theological ideas mo, di ba? Parang ang dami mong kayang explain about the
Trinity, Mother Mary. So, parang Bible tapos school biglang lang ano, dating nun. oo. Tapos biglang grade 2 yung bata. Na Kaya nga, hindi di mo ba? naman ma-explain yung Trinity sa Hindi bata. pwede. Diba? Oo. Diba? So, parang yun, sobrang struggle yun. Parang, Sobrang neat yun. Wala pa, ano pa sila, gerber pa sila. Tapos yung classroom management mo pa, sobrang ingay, sobrang gulo. All boys kasi La Salle Hills. Tapos may tantrums pa. Oo, may mga ano pa sila, may mga conditions pa na you have to understand, you have to cater to. Tapos, yun, bigla silang mag-burst ng yung magkakagulo sa classroom. Sobrang hirap. So, if my teacher ka na kilala na grade 1, ay grabe, sobrang husay nun. Well, ako ever since naman talaga sobrang taas ko sa mga talaga natin. Pero iba yung sa bata. Sa bata na hindi mo makukonsensya sila. Wala. Oo, di ba? Diba? Lahat laro. Yeah. Lahat laro. So yun, when I was teaching, pinagsasabay ko na siya with photography because as you all know, parang teaching is not a lucrative job, di ba? Hindi siya ganun kikita, hindi siya, especially kung marami kang goals sa buhay like to travel sa ibang bansa. So it's enough but not for yung mga wants. Kumbaga surviving. Yeah. Necessities, okay yun. Okay yun. Lalo na Lasal. Di ba? Isipin mo, nasa ano pa kami, private na medyo kilalang school. Tapos isipin mo yung nasa ibang, di ba, ibang school. Yung iba pa hindi talaga. Oo, di ba? Actually, mas maganda pa sa government eh. Yeah. Oo, Mas yung mga, maganda pa. lalo na nagbago na yung sa public school. Sa yung public system. school, Oo, taas na. Medyo tinaas na. Pero that time before, wala talaga. Wala talaga So, sa... yun. Tapos may politika, taas pa ng politika sa mga public schools. Yun. I knew I had to do something kasi eventually, iisipin mo, paano yung family ko, di ba? Paano kami mabubuhay in Metro Manila? Ilan ba siblings? No? Kami magkakapatid. All boys? I have an ate. Yung 2 years. Kasi ikaw and then yung brother mo na. Si Aaron. Si Aaron. So yun. Then, ako naswerte ako sa pagpasok sa photography. Sa racket na yung actually business. Uy, singit ko lang. Sorry. Cut it off. Cut ko lang. Hindi ba nagkaroon ng problema sa pamilya na gusto mo mag-seminarista? Ay, nako, ang ganda. Kasi, di ba, ano yun eh? Bakit? Ano nangyari? To be honest, yun yung siguro I would say the saddest moment in my life to tell my mom, especially my mom. Kasi my dad is quiet naman, but he would understand. Pero to tell my mom na ma, hindi ko na siya gusto. I don't think hindi na ako magiging pare. And syempre, my mom would always understand. Pero nakikita mo na they were already proud of you, di ba? Ikaw ba si RJ? Ay, ikaw yung anak ni... Oo, kasi ikaw yung anak ni Perlita na magpapare. Sa probinsya, umiikot yan eh. Yeah, sa probinsya. Umiikot yan. So, that was the lowest point in my life to tell my parents na, ma, hindi na ako magpapare. Lalo pinaghandaan yun na ng matagal yun. 12 years. Yun na, doon na nakadirect lahat. So, magbubuo ka na naman ng bagong identity, di ba? Kita mo kay ma'am. Sino ka ngayon kung hindi ka na yung magpaparing RJ? Kita mo yun kay ma'am. Ramdam mo yun kay ma'am. Sobra. Kaya, especially my mom, the most loving person I know. Did you say sorry ba? Yeah, of course. You say sorry, but she just, I barely remember it. Pero, yeah, syempre, mommy, they just hug you. Okay lang, anak. Comfort ka pa rin, diba? Oo, di ba? They hurting inside them, pero ikaw pa rin iisip na yun. And yan ang parents eh. Oo, talaga. Taka, all throughout your life, parang gusto mo nang tuloy bumawi sa kanila. Mas lalong gusto mong bumawi. They had dreams for you. Pero, to be honest, hindi naman nila ako pinilit magpare. Hindi nila ako pinilit. It was talagang gusto ko before. Gusto mo talaga? Nung I was young. Okay. So, nangyari na. So, sa parents mo, okay naman na. Although it hurts. Mo yan. Tapos ngayon, nangyari, balik tayo doon. Siningit ko lang, di ba, yung sa parents mo. Yeah. Pero ang gandang question. So, nandun ka sa teaching. And then, toddlers, 2 years, grade 2. Di ba? 3 years. Grade 3. Tapos, you do photography. Yes. So, bumalik ako. Paano ba nangyari yan? Anong step? Actually, swerte ako sa connections kasi may talent si Bien noon na Then you met Bien. Where did you meet him ba? May co-teacher ako na singer ni Bien. Okay. Tapos sinabi Pero niya... Lasal kasi rin si Bien, di ba?
DLSU siya. Pero during that time, I think 2012, Oo. may Black Tie Entertainment na. Kakasimula lang ni Black Tie Entertainment. So, sabi niya, kailangan daw nilang photographer na taga-shoot ng mga talents niya. Kasi Black Tie provided parang mga singers sa lounge. Bands, ganyan. So, kailangan ng portfolio. So, si Black Tie, wala pa siyang gumagawa ng portfolio. Pinakilala niya ako kay Bien. And during that time, kinikwento ko kay Jay, I just had D90, tapos kit lens. Tapos, si Bien, binibigyan niya na ako ng maraming events. So professional events, tapos nakakit ka. Naswerte ako kay Bien na mag-shoot ka ng debut next week. Ganun parang ganun. Wala pa nga akong flash parang ganun. Pwede mo hindi, ambient shooter ka daw Oo. Naku. Nakakayas. Babanatin mo yung ISO ng D90 before. Pero yun, wala pa akong gamit. So swerte. Tapos binigyan. Sunod-sunod na rin yung corporate na binibigay niya sa akin. So, I knew I had to parang skill up na. Kailangan na natin, may gamit na tayo. Kailangan natin may iba na tayong lente. Tapos nagkaroon Hindi laging kapal ng mukha lang. Oo. Alam mo yung gears versus skills talaga. During that time, wala pang konti lang yung skills. Konti pa yung gears. Pero may client. So, baliktad, di ba? So, may client. So, kailangan mo nang i-up yung face skills value mo. na daw. Face value kapal na lang ng mukha. Kunyari na lang, magaling ka. Dito ka. Very nice. That's nice. Kunyari. Tapos, ano pa yun noon sa La Mesa Eco Park, di ba? Mag-shoot ka ng pre-debut doon. Pre-debut. Hindi mo pa alam yung mundo ng paano ba yung pre-debut. So, at saka before that time, hindi pa ganun ka-extensive yung YouTube na mapapanood mo yung anong pwede mong gawing post. So tingin-tingin ka lang. Hindi pa systemic yung workflow mo. Wala ka pang workflow. Wala talagang idea. Pero may clients na. Tapos eventually, nasanay na ako. I was making parang mga sample videos na sinesend na ni Bien sa mga clients. Under Black Tie to? Under Black Tie. Black Tie. So kaya si Bien is really parang big help mentor sa akin. Especially sa business side, na hindi ka lang pwedeng shoot ka lang i-manage mo din yung finances mo, yung clients mo, how do you deal with them, ganun. So, ikat lang kita. Ang galing din kasi na sa mga tao talaga, meron talagang pinadadala ang Diyos sa'yo ng mga key person. Yeah. It's up to you to grab it talaga. Diba? Kasi for me, tama yun, photography ang hobby ko, film days pa. Nakapag-wedding ako doon, film days pa, rolls pa. Pero hindi kasi pinagkakakitaan yun before. Maaga ako nag-asawa. So, may family, nag-corporate job ako. When I retired, sabi ko kila Cliff, nag-wedding pala kayo, sama ako, ganyan. Pero kit lens, diba? Pero wala pa yun. So, nung nakuha ko yung camera mo, sabi ko, kailangan meron na akong semi. Alam mo ba, isang post lang yun sa Facebook na kailangan nila ng PA. Pumunta ako, PA ako. Learnings yun eh. Hindi ko pwedeng sabihin na, hindi, nag-shoot na ako ng weddings. Hindi, PA. Tapos pinag-drive ko. Magulat-gulat ako. Napasok ako na kay Pat D. Yeah. Yun yung mga, di ba? Hindi mo alam Hindi mo alam eh. Tapos, gugulat ako, 5 years na ako doon, lahat na ng learnings, di ba? Hindi ako naging ganong kagaling or something, pero super tinitreasure ko yung mga happenings na hindi yun dahil sa galing mo eh. Hindi. May tao lang na pumunta sa'yo, pero dahil nga yung you grab it, tapos nakita mo, tapos parang okay, sabihin sa'yo ng Diyos, hindi, eto ka. Yes. Pakilala ko to sa'yo. Di ba? Pero dapat, makikita mo yung galaw na yon. Kasi magiging hindi mo mapapahalagahan pag hindi mo nakita yung mga galaw ng sa iyo. Kaya nakita ko lang, gusto ko lang i-pinpoint sa mga tao, maging sensitive kayo sa paligid niyo. Kasi may mga tao talaga na nandyan. Well, sensitive ka rin kung ano yung hindi magiging maganda sa yung tao. Friend lang sila pero huwag mo naman silang i-block. I would No. Okay. May mabuti kasi ako sasabihin. Sige. Hindi siya agree. Hindi siya agree. Baka daw siya yun. Okay. Sige. Sorry. Ang galing niya. Pumunta siya dun eh. Kasi biglang kinahulang ka Hindi niya mabuksan. Din. Pero I agree with you. No, parang
pinagdadasal mo siya. Tapos suddenly, may tatawag sa'yo, uy tol, pwede ka bang tapos hindi mo pa i-grab. Parang, I see Lord si Lord siguro nadidisappoint siya. Parang, ito naman, nagdasal, binigyan ko ng opportunity, di ba? Ito na nga yun eh. Gusto niya kasi, diba? pera, ito na nga yung pagkakaperahan, di ba? Gusto niya ng learnings, ito na nga yung learnings na binibigay challenges. Tapos may mamimit ka rin ng mga batang shooter, tapos nag-apply sa'yo, tapos nakita mo yung sipag, di ba? Tapos, kung ang mindset mo agad yung, hindi, kasi yung kita ko dapat ganito, di ba? Parang, hindi sinayang mo yung sanang mahabang opportunity na pwede pang makita. Pero seminary training kasi yan. Di ba? Na-hone ng seminary yung ikaw. Yes. Who you as a person, di ba? Definitely. Hindi lang theological, hindi lang mga technicals na bagay. Pero yung pakikipag-usap mo sa ibang tao. Ay, oo. Super, di ba? Yung sobrang malapit ka sa mga kita, sa doon. Wala kang pinipiling, pati sa bata. Pero balikan ko lang din yung sinabi mo. Kung may mga tao na sign ng blessing sa'yo, may mga tao din na the other way around. Na baka hindi yung blessing na para sa'yo. Kunyari, you block them ba? Hindi naman. Kunyari, hindi kayo nagkasundo, hindi tugma yung vision nyo, yung personalities nyo. Baka hindi rin para sa yung project talaga, di ba? Parang inisip ko na lang, baka may gusto pa si Lord na tutukan ko na lang, hindi itong opportunity na to. Pero ask mo rin why. Para at least may learnings ka pa rin. Bakit ba hindi napunta sa akin? Ano ba? Hindi talaga. That's wisdom, no? I-assess mo kung... assess mo pa rin. Ano kayang ibig sabihin nito? Parang kunyari yung... yun nga si Bian, di ba? Sa dami-dami naman ng photographer during that time. Nagkataon na ako pa yung pinakilala ng hindi pa ako magaling that time. So, grinab ko talaga yung opportunity. I knew it was a sign. Kit lens ba? Kit lens talaga, 1855. Tapos bumili ka na ng 51.8G. Yes. Tapos nakakita ka na ng bokeh. The best na yun. Ganda 51.8G, the best yun. Tapos hindi pa ako marunong. Hindi ko pa na-appreciate yung flash. Na kailangan may flash yung group shot. No, tiwala ka lang sa D90 yun. D90 yun. Tapos nag-71 nagdalawa pa ako. Double wadi para mga pro. D90. Tapos D71, 100. Ay, nagka-D71 ba? Yes, yung binili ko sa'yo eh. Oo, yun pala. Tapos nag-Sony na yata ako after that. After. Hindi ka nag-Canon? Hindi. Pero nung nag-Sony ka, nasa videography ka. Pa-video na ako. Okay, so when what's this? So, ibig sabihin, ang tagal, nasa black tie ka, nagtuturo ka pa rin, tuloy-tuloy ka. Okay, hurdles nun, absentees. Lagi kang syempre. Lagi akong, hindi ko na i-deny na wala naman na ako. Yes, how did you handle it? I wasn't able to handle it well. Definitely. Tapos kaya ngayon ang na-appreciate ko ngayon na sobrang freedom na hindi ka na kailangan gumawa ng excuses na hindi ka makakapasok kasi rumakit ka. Pero during that time... Naubusan ka ng excuses, no? Oo. Wala ka naman pinatay. Natatawa ako. Wala ka naman pinatay sa kamag-anak at Wala naman. Mabait pa rin naman tayo. Toothache lang, ngipin. Pero I appreciate my boss. Ako, may mga boss din ako na winarningan ako. So, dami mong absent, ganun. We understand that you have another job, pero alam nila. it shouldn't be that way. Alam nila. Na-warningan din ako na... Kasi nung magkakasama tayo dun, si RJ, bawal isama yan sa bawal mag-group selfie. picture. Pero it's a reality na, I'm pretty sure lahat hinaharap. Kasi may mga tao rin tayo na BPO agents, mga ganon. Sir, papasok ako mamayang gabi after event. So, yun, parang kailangan mo din talaga mag-decide. Especially when it's too much. Noon, kaya pa eh. Kasi, ang teaching, tapos ng 3:20 during the time, 3:20. So, pwede ka pang humabol sa 5 p.m. event, mga corporate. Pero at some point, parang may mga 3-day event na out of town. So, pero sa body ang toll nun, di ba? Kasi yung pagod. Oo, maraming pagod nun. Well, pag naisipan mo yung pera, wala pa. Kumikita ka na eh. Okay na eh. Di ba? Gagamot na lang natin yan. Oo. Tsaka, kain na lang ng masarap para makabawi sa katawan. Kain masarap. Yun yung mindset ko before. Parang eat Ako, healthy. ganun, di ba? Titipirin mo ba yung sarili mo? Pag uwi mo, kasi may 7-Eleven pa, bili ka man lang ng pineapple juice or kahit anong saging para man lang may bawi. Ako ramen talaga. Napapagandaan ako ramen talaga. Pero nung medyo nararamdaman ko na yung ulcer, tinigil ko yung ramen. Kasi yung salt, di ba, sa oil. Pero yun nga, so after yun, babalikan ko lang yung tanong mo, after 5 years, na-realize ko, daming photographers.
ang daming mahuhusay na photographer. Ayan. Yun yung shift. Okay. Oo, yung so sabi ko, mag-video na lang ako. May video ako. Tapos, How was the transition? paano ba yung transition during Somebody pushes you ba? Or dahil yun, maraming photographer? No, I just decided. Or requirement ba ni Bien na, hello, kailangan ko na ng video? Somehow, may... Parang gano'n, oo. Kasi kailangan ko na rin i-video yung bands. So, nag-shift ako sa video, parang hybrid na. Pero I knew na hindi kaya ng hybrid. Parang kailangan gumaling, kung gagaling ka sa isa, kailangan tutukan mo yung video. Parang Or else, mapag-iiwanan ka. mapag-iwanan ka. So, Definitely. sabi ko, tutukan ko yung video muna. Tapos, yung attend ng mga seminar, doon ako bumawi na wala akong formal training eh. Parang gano'n. So, Pero syempre, photography helps. yung framing, with everything. It helps na maganda na may foundation ka na yung shots mo kailangan malinis. Para pag nag-video ka, ita-translate mo na lang siya sa movement to normal life. Pero definitely, ibang animal to. Ay, oo. Ibang Ibang understand. Lalo na yung storytelling. 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 Yun ang Yung pinakamasakit. paano mo i-connect yung shots mo, kunyari, lalo na yung nag-edit ka na rin, so paano mo i-build up yung story niya. Kasi yung sa akin nga, yung over-the-shoulder shot lang eh, na parehas kaliwa. Oo. Di ba pag nagpupunto ka naman, parang di mo naiisip. Di mo napansin magkausap sila? Sa framing mo, pag pinagtabi, parehas silang nasa kaliwa. Oo, di ba? Kailangan mo pa rin ipasok ng isang tao, di ba? So, yun. Pero, definitely mas rewarding yung nag-video na ako. Oo. Kasi naalala ko, nag-photog pa ako sa wedding, pero hindi pa siya ganun kalalaking accounts. That's when I realized na if kunyari gusto kong mag-progress sa career ko as kailangan join the best. Oo, join. Kasi naalala ko din yung teacher ako. Parang kung gagaling ako ng teacher, kailangan masama ako sa mga ganito. Yes, totoo yun. Kakapalan mo talaga yung... Alam mo kung saan sila naliligo. Oo. Diba? Talaga, tama yun. Tsaka yung mediocrity, nasi-share yan sa level ng kasama mo eh. Kung kayo-kayo lang magkakasama lagi, hindi kayo gagaling. Isa yan sa mga point ko sa when I teach masterclass sa photography. Sabi ko, isa sa dapat unang tinitrain, masterclass na, hindi na basic. So, wala na yung mga okay. Ang isa sa tinitraining mo dapat yung mata. Kasi you will not shoot it pag hindi mo siya nakita. Para matitrain mo yung mata mo, hindi yan natututong mag-isa. Sasama ka sa may mga mata rin. Para makikita mo yung point of view nila. Ba't nila sinut yun? Paano? Pwede pala. Saka hindi ka lang sasama kang paulit-ulit. Paulit-ulit. Kaya mong pagalitan kanila. Yes. Ang pangit ng shot na to. Walang connection tong shot na to. Hindi mo ba nakita na nag-usap yung, kunyari sa wedding, nag-usap yung anak, hindi mo nakunan? Hindi mo nakunan. Kasi nag-joke yung main photographer, nakitawa ka. Oo. So, kung gusto mong gumaling, sumama ka talaga sa magagaling. Meron akong isang lagi kong kinikwento sa mga nasisharean ko eh, na katatawanan. Sabi ko, nung naka-Pat Day ako, alam mo ba, sabi kong gano'n, hindi uso yung baby doon. Kasi doon, on the spot, pagagalitan ka. On the spot, babatukan ka. Sabi kong gano'n, may shoot kami sa Punta Puego. Yung buong pauwi namin sa sasakyan, ako yung pinagtatawanan. Tawa rin ako ng tawa. Pero learnings yun, super learnings yun. Dapat matuto ka. Mag-accept. Yung iba kasi, pride agad yung hawak. Na parang na-hurt sila eh. Overcome lang yon, then mag-focus ka dun sa mali mo, and then learnings mo. At least, nandyan yung mga tao. And let me tell you, sa event, sino yung mga hindi ma-pride na mga tao? Yung mga assistant. Pero grabe yung skill set nila. Grabe yung skill set nila. Kasi lumaki na sila sa tamang framing, sa tamang lighting, sa tamang pag-o-audio. Kasi yun na lang Saka lahat. Oo. Lahat. Kasi ganito yung dapat pag-audio namin eh. Kasi nalaki na sila sa tama. So wala na silang ibang alam kundi yung tamang Kaya ang dami nating kilalang mga PA na shooter na ngayon. Na after a year, bibili na rin ng kotse nila, nag-upgrade na rin ng gamit kasi lumaki na sila sa tama. Nakabili ng kotse sa akin. Isipin mo yung halaga ng mentoring talaga. Super halaga. Super talaga yun. Kaya, sa lahat ng field, sa lahat ng field. Kaya kunyari manonood ka ng mga ibang podcast, gaya ng Monok, maririnig mo yung kwento nila, assistant sila noon, nagbubuhat sila ng ilaw noon. Ngayon, ang gagaling na nila. Kasi lumaki lang sila sa tamang style.
At saka nalublob sila eh. Oo talaga. Nalublob sila dun sa sa event. Nalublob sila dun sa... Diba? So lumaki lang sila hindi na nga sila pinagalitan eh. Kasi alam na nila yung pwesto eh. Pwesto. Yung ilaw mo, may ilaw ka na dito. Dapat nandito Hindi lang yun. Titingnan na nila yung sound system. Pangit yung ilaw Oo, nito. pangit. Gagawa ko na to ng paraan. Tayo Ganun kasi talaga. pwede pa nating isipin, hindi, maliligtas ko pa to yung audio. Sa kanila, walang kailangan maganda na agad. Kailangan tama na agad. So, Teka, yun ang isa sa mga shift ng video, di ba? Yes, May oo. audio ka. may audio Sa photo, wala eh. Tapos ang dami mo lang gamit. Tapos may ka na. Gimbal, yung flycam. Di ba yung mga selfie nila, photographer, isang bag. Videographer, may Oo. Tapos, ngayon kasi hindi gaya nito na imamagnet mo lang sa speaker. Yung may light stand ka pa for the audio. H1. Yun. Tapos maarte ka na rin sa audio, maarte ka na rin sa light. Ngayon, dadagdag na naman tong maliliit na lang yung mga ilaw, pwede mo nang dalhin. Pero kailangan mo pa rin. Kailangan mo pa Dati, rin. sacrifice ka. Kung madilaw yung church mo, that's it. Oo. Kung madilim yung church mo, that's it. Ngayon, hindi. At pag hindi ka sumabay sa malalaking studio, iyak ka. Saka yung okay na sa'yo before, Hindi siya na okay ngayon. Tatawanan mo na nga siya ngayon eh. To be honest, kunyari nag-set up ako ng beauty shot ng bride. Tapos, at some point, sasabihin pa rin nung editor, hindi maganda yung mo. Pangit, madilim yung mukha niya. So, parang sa'yo before, ang ganda na nun. Tapos malilias mo nga na may gaganda pa. Kasi may ilaw na kami. May ilaw na eh. Kasi may audio na kami. Kasi 3 na yung ilaw namin. So, dapat mas gumanda na gumanda. So, ano pa rin, kailangan pa rin talaga yung gears. Equipment talaga. Kailangan kasabay. Hindi lang puro skills. Hindi lang. Diba? Kailangan... sa ginagalawan. Sa ginagalawan natin. Kung hobby, Gary lang, diba? Pero sa ginagalawan, be competitive din kasi. Diba? Lucrative nga yung... diba? Ang dami natin. Ang dami. So, nag-video ka. Tuto ka sa video. Definitely, yung gears mo, hindi pang video. Ikon ka eh. So, what happened? Anong nangyari? Shift tayo sa Sony. A63. A63. Pero hindi naman ito masyadong matagal. I think bago pa mag-pandemic. So, kailangan, tapos give up mo lahat ng lens mo. Hindi ko na trinay yung mag-adapter. Talagang pinakawalan ko na lahat. Kasi chain system eh, no? Oo, talagang yung focus din, di ba? Ganon. So, na-appreciate mo na yung low ISO kasi nag-edit ka na rin. Durog to bakit kaya? Ganun. Ako ba yung issue? yung mga words na tapon to tapon. Tapos, kunyari mag-wedding kayo sa Manila Cathedral, bitin yung mo, 85 mo. Bakit? Nakakrap ka na nga. Oo. Ika-crop mo Live pa rin si Father. Ang kailangan mong shot na gano'n. So, bibili ka ng 70-200. Parang gano'n. Kailangan mo talagang may magpamukha sa'yo na kulang ka. Kaya ka mag-upgrade, kaya ka mag-skill up. Parang gano'n. So, actually, yun ang i-check ko lang. Yun ang isa sa nagiging mga hurdles ng as a freelance. Yes. Kasi pag studio owner ka, yan ang produkto mo, okay na yun, di ba? Kuha ka ng tao na. Kompleto, magaling. Pero ikaw, para lumaban ka sa takbo ng ibang freelance, kailangan mo talaga. Yeah, oo. Kailangan mo talaga. Tapos during that time, parang ang freelance ko noon, konting Manila, maraming Tagaytay. Well, Tagaytay is the wedding capital of the Philippines. Pero mahirap sa atin, taga Manila. Makati tayo, taga Mandaluyong tayo. So, may travel na rin pala, wala pa akong sasakyan before. Kailangan din pala bumiyahe, kailangan din magsakay ng Pero I think Kaya akala nila pitik-pitik lang eh. Oo, kasi babiyahe mo din yung gamit, hindi ka pwedeng magmotor lang, di ba? Ang dami mong gamit. Tapos, I think one of the biggest break in my videography career was applying, babalik ako yung sinabi ko, kung gusto mong gumaling, sumama ka sa magagaling. Mga mamaw. Oo. So, nag-apply ako sa freelance as shooter sa Mayan. So apply ka sa Mayan. Oo, kasi paano ba ako nag-ano ba? Parang may opening, may narinig. Kasi sila Mayad, sila yung makikita mo nagpo-post pag looking for sila di ba? At saka Mayad is Mayad. Parang kung magandang kung international quality videos, the best of the Philippines, titignan mo yung output nila sa ulit. Kulay. So, nag-apply ka talaga sa Mayad. Oo, talagang Actually, kay What position? Video? Video. Videographer. Parang, Parang main cam. Static. Apply ka doon. Kaya ko po yan. In-interview pa ako during that time. Lakas talaga ng loob eh. Oo, lakas talaga ng loob. Tapos,
Tsaka one more thing, kung magko-commit ka na doon, kailangan yung schedule mo medyo i-free up mo. Kasi kailangan kanila, gusto nila makita yung level of commitment mo. Oo. Tapos hindi sila mga diba? Lalo na pagbaguhan ka, ikaw mo pang feel madalas eh. Kaya may mga biglaan, bukas may shoot sa ganito. Oo, kasi, diba? kasi iba din yung demand noon. Kasi may mga team na sila, may mga group of directors na sila, may set of shooters na sila. So, parang ako, kung masiswerteng may kulang sila, marami silang event, doon ka mapapasok. Push ka rin, push. Oo, pero hindi naman like talagang nasa roster nila. Parang in mind ka lang nila na pag kailangan namin. Nandiyan ka. Pero grabe yung exposure mo sa directing, sa lighting, hindi pa nga ganyan Hindi ka pa kinabahan nun? Kasi diba, hello, mayad to eh. Kabado lang. Kasi may parang feeling ko lahat ng shot nila nasa storyboard eh. Oo. Parang ganun, di ba? Lalo't noon may parang may nakasave pa sa'yo yung video nila Boss J-Mag, pinapanood mo lagi. Ang galing. Ganun ka lang, di ba? Kaya ko bang gawin to? Ganun. Sorry to say, pero hindi ginagawa ng iba yan ngayon. Learnings pa lang sila. Ay, meron ako. Nasa lumang phone ko pa. May mga screenshot ako tapos. Ako nga, photographer. Puro video yung nakasave sa akin. Yeah. Oo, talaga. Yes. Doon ako kumukuha eh. Di ba? Kasi hindi naman sa matutuyuan ko lang. Matutuyuan ka. Pero practice yan eh. Practice eh. Oo, kasi yung eyes mo nga eh. Oo. Eyes ang tinitrain mo eh. Oo. Kasi hindi ka naman magpa-practice sa shoot eh. Hindi. Magpa-practice ka before it. So, ako, kunyari, may shoot ako with Thea Films or with Amadi. Panonorin ko yung latest video namin, the night before. Para... And then yung location, titingnan mo. Oo. Babrowse mo na yung location para alam mo na. Para ganun. Alam ko na yung magandang pwesto. Hindi naman dahil gusto mo maging template yun. Pero gusto mo lang na pagdating dun, handa ka. Kasi ibabato sa'yo yung bride eh. O Jay, ikaw na. Hindi naman pwedeng tignan ko lang muna. Wala ka ng time Mo lang. speed. Tanong, pagpasok mo ng Mayad, nakapasok ka, may trainings ba sila? Oo. Yan. May training. Pero it doesn't feel like a training. Oo, it doesn't feel like a training. Pero how was it? Pag pumasok ka, parang shadow ka muna sa isang team or wala, static ka na talaga? Dapat shadow ka talaga muna. So, pero meron during sila, that time, parang makapal na yung mukha mo. May nakatrap pang kaya ko na po sa groom. Parang pang second tripod ka, second angle, gano'n. Pero wala nga akong idea noon ng roles eh. Kasi may terminology din si Mayan. Like RS, reaction shooter, mga ganun, TS. Usually, sa photography, fourth shooter yung reaction. Actually, nung naging fourth shooter ako, bawal kang kumuha ng altar. Bawal kang... Talagang puro reaction lang. Kasi pag tingin nila sa clips mo, dun titingnan nila yun kasi naghahanap sila ng reaction. Pero nakakatuyo ng utak, men. Oo. Parang yung mag-react ka. Yung mag-react ka, iniisip mo. Oo, nakunang ko na ito. Parang gano'n, di ba? Pero doon mo ma-appreciate yung teamwork talaga. Teamwork talaga na bawat isang may role talaga. At doon mo ma-appreciate na, pag tumatahin ng kwento, kailangan din nila ng reaction. Kasi syempre, ikaw noon pinadala lang naman sa kunyari sa Tagaytay. Tapos, Jay, dalawa lang kayong shooter Tapos ikaw na yung bridegroom. Hindi ka na nakakalimutan mo na mag-reaction kasi tutok ka sa ganito. So lahat. Tapos doon mo ma-appreciate yung roles. Yung roles mo. Yung kunyari, i-assign ako sa groom, tapos ang nasa bride, isang Maya director. So grabe, kailangan tapatan ko yung shots niya. Maganda rin yung sa groom, kasi maganda yung sa bride. So yun yung level of pressure. Pero grabe yung trust din nila sa'yo. No, knowing those people na internationally awarded na sila sa wedding shoots. Tapos ikaw, parang kailangan nila ng clips from yun. Saka, aside from the pressure... Nakita mo yung clip mo sa SDE. May clip ako. Doon kami kasama pa ako, dalawa kaming freelance, nagbibilangan pa kami ng clips. Ng clips? Akin yan. Magbibilangan. Natutuwa kami kasi ang ganda na SDE, tapos may mga clips ka na doon. Tapos one of the things din, nagbago din sa Mayad is the level of clientele na you get. Kasi you get the mga high-end clients. Class A to. Class A to. Those who can pay. Iba din yung salitaan nila. Those who can pay. Those who can pay and those who think na yung mga ibang ginagawa mo, that's not natural. Ginaganon ka, Iba ang mood sa preps. Yeah, Pag mga ganun yung tao sa paligid. Iba din yung pormahan, mag-aayos na rin. How they stand, how they handle themselves. Kaya nga, kunyari, nagsushoot ka, sabi nila, English ng English, ang arte. Pero,
Hindi, kasi hindi sila nagtatagalog eh. So, no choice ka, di ba? No choice ka. No choice ka, lalo kung foreign yung couple, di ba? Tapos nagkasal lang dito. How do you treat that? Ikaw, anong treatment mo doon? Hindi, push ko yung sarili ko. Pag-aralan ko to, pati yung mga lengguwahe, ganun. Kailangan approachable ako that time. Or hindi, video lang ako, atras na ako. Dun mahalaga yung meeting ng client with the studio. Kasi before it begins, the same system as with Amadi din. Parang kailangan na meet mo muna yung clients, especially if you know na may demands. Tapos you talk to them na this is our approach. Okay, ganito po yung approach namin. Kayo po ba, what do you want to highlight in your wedding? Para pagdating mo doon, may level na ng confidence sa'yo. Tapos, kasi may tiwala na sila sa inyo, binayaran na nila kayo. Pangalawa, nakausap kasi kayo. Nakausap ka na nila. Tapos alam mo na kung anong klaseng tao sila. Nag-gauge mo na. Oo. Kasi nakausap mo sila. Kung masayahin sila, wild na masayahin So, sinasabi sila. ba yon from higher ups team to the team? Oo, mag-uusap kayo ng team. Parang gusto nila masaya sila. Gusto nila interaction with the barkada. Less green jokes, guys. Oo, wala talaga. Wala talaga. Di ba? Tapos may ganun eh. talk to them na hindi ma'am, sir. Which is very important. Hi. Yan, isa sa mga learnings. Hindi Yeah, ma'am, yeah. sir. Hi, Chloe. Hello, Chloe. Hi. Ganun. Tapos, Nandun yung respect, pero when you demand the time at saka yung poses na kailangan mo to make the shot, dapat nandun pa rin. Kasi once na in-approach mo sila as ma'am and sir, hindi talaga eh, no? In the first place, hindi sila ma'am and sir. Hindi sila. Pwedeng attorney sila, doctor. Yes. And ikaw talaga, parang hindi mo sasabihin din yung gagawin eh. You have to prepare them for what's about to happen. Parang ganun. Para, Keywords. Oo, yan. You lead them. You lead them. Hindi mo naman pwedeng sabihin na oh guys, masaya kayo dito. Hindi pwedeng ganun eh. Paano kung hindi ganun yung level nila sa friendship nila, di ba? So sasabihin mo lang, guys, maybe you can approach Chloe or Christine. Approach nyo si Christine. Tapos hayaan mo na mangyari. Let them be. Let them be. Kasi nakasalalay sa friendship nila. Oo, yung kung paano level yung of friendship. approach eh. Oo. Yung approach. Tapos kung sobrang magwawala sila, parang you have to give, you have to give a space for them to be who they are. Kunyari yung may mga doctors na hindi naman pala sila close talaga. Pero professionally, they are related. So, pag sinabi mo, sir. Minsan, courtesy yung invitation, di ba? Yeah. Courtesy, big boss ko to. So, sinama niya doon. Pero hindi mo pwedeng sabihin. Sir, yakapan naman kayo ni ano. Hindi. Hindi siya ganon. So, pwede mong sabihin na, sir, can you go to, talk to him? Ganon. Or, congratulate na. he's feeling nervous, sir. Parang ganon na lang. Sasabihin mo, sir, kinakabahan siya, sir. Pwede ba labitan mo? Ang ganda ng conversation that will come out of that. Saka, hindi ka na rin mapipressure na anong posing ang kailangan kong gawin. Once may nag-usap sila, ang ganda sa video. Sa video kasi hindi masyado yung posing eh. It's all about the story. Diba? Pero sa photo yung medyo posing talaga. Lalo kung sa album, may album kayo, di ba? Kailangan may standard. Kaya wala akong album sa pakete ko, promise. Ako rin tinanggal ko na yung album. Sabi ko, gusto niyo pa magpa-album, pagawa niya. Sakit sa ulo ng album. Saka pa-delay. Yung delay, hindi naman album ikaw yung may hinihintay kasalanan. Nalatag mo naman na. Tapos yung mamimili pa yung client ng photos na... Yung back and forth. Ayan. Pwede bang tanggalin to? Yung iba kasi pampa-boost ng... booster ng package eh. Kailan mo naramdaman, hello, nasa Amadi ako. Nasa Mayad ako. Hello, mukhang hindi na ako training or something. Or may ganun ba? O wala. Ever since talagang ang sa isip mo, ito fix ito na ito. O meron ba silang ganun sa'yo? Sabihin, okay, 6 months, RJ. Sasabihin nila sa inyong senior videographer ka na. Sasabihin nila. May contract naman yan. O kaya sabihin, ano ka? Dalawa lang kayong video yan. Automatic, senior ka. Diba? Parang ganun. Pero, gaya sa Amadi, they told me, ito na yung contract mo, senior videographer ka na. Pero project based tayo, so ipapadala ka namin doon to represent the brand. Pero, iba na naman yun. Kasi pag ikaw ng team leader, di ba? Sa isang event. Kasi ikaw na yung magdadala ng team eh. Kailangan kasi kailangan pa rin may dala mo yung kumpanya.
Oo, dala mo Di ba? Dala mo yung kumpanya. Sa client, sa co-suppliers, sa guests. The Di ba? same way na kailangan may parang cohesive pa rin yung team, hindi nagwawala yung team, hindi may isang taong gumagawa ng hindi coordinated. So, I don't think na may... Pero you shoot pa ba while handling that? Oo, definitely. Lalo sa bride side ka. Lalo, syempre yung bride, most of the brides are the one preparing. So, kailangan nasa bride side ka to ensure na somebody's taking care of the groom, may nagsushoot po doon, huwag kayong mag-alala. Para lang may ensure din yung bride. Ako naman kasi as freelance din, may mga studio na kumukuha sa akin, tas ako rin yung ginagawa nilang team leader. Kahit sa video. So, team leader kasi I ask them, nakuha nyo ba yung shot nyo? Ano pa yung kailangan nyo? So, ganun. Tinitingnan ko talaga yung as a whole yung team. Kung ano yung kailangan ng core, tinitingnan ko rin. Kasi ganun ako, nasanay ako sa services. Pero, once na ginagawa nila akong team leader, I tend to position myself as a groom photographer. Sa groom. Para may bird's eye view ako. Kasi sa groom, pag nag-shoot yung bride, pwede akong pumunta. Hindi masyadong marami nangyayari sa groom, di ba? So, yun ang ginagawa ko. Titingnan ko sa groom, sa bride, okay. Medyo kinakapos ng second angle yung shooter, lalo na pag chipid ka, di ba? Dalawa lang kayo, so naka-second angle ka. May mga gusto kang shot, isa, dalawa, that's it. Pwede mo nang iwan. Maganda nung kasi na kasi pag sa bride ka, hindi ka talaga makaalis. Yeah. Di ba? Pero sa'yo, ganon. Sabihin, pag team leader ka, usually nasa bride ka. Usually. Pero sino nagde-decide? The company? Ang nagde-decide o sa bride ka, groom ka? Yung management naman. Ang nagsasabi. Pero kunyari, medyo may client na may certain demands, maarte, gano'n. They would put you in the groom kasi yung groom medyo ito yung gusto niya. May female videographer pa, di ba? Meron. Request yung bride, female yung kasi magbubudwa siya, gusto niya ng bride na shooter. Or at ano din, marami talagang female photographer na iba din yung approach na sobrang gaan din. Yung madalas napapansin ko sa mga high-end weddings, ibig sabihin those who can pay, talagang they trust the team talaga. Anong gusto niyo pagawa sa amin, go lang. Unfortunately, dun sa mga mababa, yun yung mga reklamador. Ayaw magsalita. Actually, nung may career pa ako sa studio ko, once naramdaman ko na yung sobra yung reklamo, parang sinasabi ko na, you might want to get this other studio. Ako rin ganun din. Pag nararamdaman ko na parang nagko-conflict kami ng character, ginaganon ko rin. personality. Pinapasa ko talaga. Sabi ko, parang, ang word ko lagi is, wag nating pilitin pag hindi kaya. Kung hindi nyo kaya yung budget, wag nating pilitin. Kung ito yung gusto nyo, at feel ko hindi ko kayang wag nating pilitin. You can, always it's better to be honest than yung repercussion then later on. Super yung repercussion. Kasi sila yung gagastos, alalahanin. Sila yung gagastos. Tapos ang dami mo palang na-promise, which was, yun yung mga mistake natin ng bago-bago pa tayo. Sige po, libre ko na yung album, libre ko na yung pero nakita mo yung naubos mo na yung naubos mo na yung down payment. Naubos mo na rin yung dapat sa'yo, na kita mo. So, yun, don't overpromise. Be honest talaga. Kunyari, ito po yung kaya ng budget kasi may yung talent po ng mga tao. Kasi magagaling din po yung hindi naman po ako magpapadala. So, ako ay sinasabi ko sa kanila, ba't walang album ka? Kasi sabi ko, once na dinagdag ko yung album, isang tao yung mawawala sa team. At isang buong araw, isang angle lang wala. So, much better na kumpleto yung team. And then, kung sagad yung budget mo, after 6 months, magpa-album ka. Kasi at least nandun yung materials. Nandun na. Kesa yung i-priority natin yun, tas mawawalan ka ng tao dahil syempre, magbabawas ka ng tao. Saka bibiruin mo na lang din, sasabihin mo, baka marami pong ibigay sila ninong, doon na lang po kayo magpa-album. Saka natin pag-usapan. Kasi ang gusto ko po, parang i-valuein mo na. Yun yung lagi sabihin mo na lang, gusto ko po kasi, after a week, nasa inyo na po yung photos. Para makapag-post na rin kayo, pati yung full video. Saka I wanted to get all yung nangyari.
to capture all the memories. Hindi magagawa ng isa yun. So definitely, kailangan ko to. Yes, so, talaga, siguro sa mga freelance, be honest with your client talaga. Huwag na kayong mag-overpromise. Be honest din with your SO. Marami tayong nakikita na ito yung in-apply, iba yung gamit na dala. Oo. Nababasa na natin yung mga nakaraan. Be honest din. Kaya sa akin din, nung na-realize ko na ang hirap, hindi naman mahirap, pero it's masyado na siyang toll sa time ko yung marketing, yung post na gagawin ng processing ng mga output. Sabi ko, gusto ko may time pa rin ako to enjoy life, parang ganun. So, freelance na lang ako tumutok. Ganda ng freelance, no? Ganda ng freelance, pero super very competitive ka talaga. Continuous learning ka, kailangan in-demand ka parate. Yes, oo. Hindi naman, hindi, well, but, You make yourself in demand, di ba? Yeah, you have something to offer agad talaga, parate. Yung makita nila yung value mo. Pero di ba pag nasa Mayad ka, close contract ka, bayad ka, hindi ka pwede mag-shoot sa iba? Ay, hindi. Hindi naman ako na-offer ng ganun. Hindi Parang nasabihan lang ako na itong senior videographer ka na, so ito yung level ng pay mo, ito yung level ng expectations namin. Pay grade. May number 3, ganyan. dagdag kasi may responsibility, may meetings na rin yun nakasama. Especially nung si Amadi is parang growing. Yung ginawa na. Yeah, medyo na siya. Okay, punta tayo doon. So, how many years ka sa Mayad before, and what is my Amadi? Natatanong pa rin ako kung available for pero hindi kasi talaga nagtutugma most of the time. Ni Mayad? Ni Mayad. Pero with Amadi, they give you the... Paano ba naging transition from Amadi to Mayad? How did they approach? Actually, pandemic. Pandemic happened. So, during that time... Lagi yung keyword ng mga interview ngayon is pandemic. Pandemic. Nung pandemic talaga, yung mga businesses, parang nakita nila yung... ganito pala. The same thing as Taya Films started right... Kasi 6 years, magsi 6 years na So, during the pandemic, so, parang isipin mo yung mga businesses, parang wrong timing. Wrong timing. Pero ang kagandahan doon, I would say deconstruct ang tawag doon Parang nalinis nila yung slate. Okay, ito tayo, yung identity natin. Kapitan natin to hanggang kumikita na tayo. So, forcefully. Yeah, pero we were forced to evaluate ourselves. Teka, fresh tayo. Ano ba yung pangangailangan ngayon? Yung pangangailangan ngayon, hindi mo pwedeng buladuhin na, hindi, mas maganda ganito. Hindi. Talagang start from scratch agad lahat. And I remember during that time, parang when Amadi started as its own brand, talaga nag-apply talaga ako ulit. Pandemic yun, gumagawa akong video sa bahay. Kala ko sinabi lang ni Mayad, okay, dito ka, ito. Yeah. Hindi naman siya parang total breakup. Parang he just said na ito na yung identity namin. So, we might as well nagpaalam naman. Then they, So, ngayon, parang contract ko talaga is ganun. Pero it's not a really complicated situation. Parang ang expectation na sana priority kami, especially if it's a demanding client. Ganun. Pero I do freelance work. Pero I realized na dalawa na lang talaga yung focus ko na studio. Pero if a friend calls me kung mag-freelance, why not? Pero marami kang client ngayon, di ba? Corpo. Yes. Kasi during the pandemic, kailangan ko ipasok yung kaibigan kong si Neil. Kaibigan ba? Kaibigan ko yun. Nung pandemic, we started our live streaming team. Live stream Doon talaga yun. Oo, talaga. Feeling ko kayo nag-invento nun Kayong dalawa Hindi, may mga nauna na rin. Marami na. Lalo na yung during that time, nag-shift na rin yung mga broadcast stations to live streaming. So, kami yung mga small scale, yung mga patay, gusto mapanood sa US, namatay ng mag-anak. So, kami tinapangan talaga namin ni Neil din. The same as what you were talking about, kay Ben. Yung parang, ay, kaya po namin yan. Oo, kaya mo naman yan. Ganun. Matututo ka rin talaga sa kalokohan mo Pero yun yung si Neil Oo. Yung laging sabihin, kaya madali lang yan. Oo. Super relax sa shoot. Stressful na lahat. So, ang tinutukan ni Neil yung technical. Paano yung vMix, paano yung Ako yung konti sa gears, nagdagdag kami ng mga kailangan, transmitters, cables, mga ganon. Until ngayon, nag-upgrade kami pag kailangan. Pero si Neil talagang tinutukan niya na
full-time. So, yun ang nagsalba sa amin sa expenses during pandemic. Oo. Yung iba, parang nahihirapan sa racket kami, may patay, may wedding. May wedding, yung mga kumpanya, through ano na lang, di ba? Yung party nila, Hindi through nawala- live streaming. Hindi nawala ang streaming sa live feed ng corporate. Yung racket nung ibang banda, dinaan din nila sa live stream, di ba? Parang may tickets, tas special. Yeah, Di ba? pinapanood. Pinapanood, may ticket, bibigyan ka ng email sa yung password ng Facebook account para makapasok Oo. ka. May mga bandang naalala ko tuloy na live sila sa bahay nila, tapos yung corporate manonood sa opisina nila. So kaya ikaw yung mag-feed sa kanila. So, yun. Pero grabe, ang dami rin naming mga palpak na nagawa. To be honest, yeah. I have to put it out there. Pero that's where we learned Yes, Talagang- hindi yun sunny day all day. Oo, talagang hindi naman siya parang alam mo na agad Talagang inalam namin, my God, palpak tong Yung brand na to, yung cable na Hindi to. pala maganda yung cable na to, yung internet natin, kailangan natin improve, upgrade. Until ngayon, okay naman. We have, Ang masakit nun, on the spot, dahil live feed ka, on the spot din yung sermon sa'yo, yung stress sa'yo, di ba? Yun yung masakit dun no? Talagang napagalitan ka ng director, di naman marunong tong mga to. Matutunaw ka na lang. Pero nag-uusap kami pag umuwi, Neil, kailangan natin upgrade to. Pangit ng mga cables natin, pangit ng sa camera Extra cables tayo, mamaya dagdag tayo ng para hindi na rin tayo nagre-renta ng gamit. So, yun. Pero, hindi naman siya very lucrative. Pero alam mong may mga kumpanya sa yung kakailanganin yung help. Ang kinagandahan ngayon, hindi nawala, no? Hindi siya nawala. Hindi siya nawala. Nagtuloy na siya Oo. Nagtuloy-tuloy na siya. Although dumami na rin yung kalaban nyo, pero at least nagtuloy-tuloy Kasi siya. lumakas din ang mga LED walls. So, gusto nila mapanood yung nila. So, show na talaga So, kailangan mong may feed. Live feed, live stream. Yeah. So, I think yun na lang yung medyo tumatanggap kami ng clients na direct. Pero, nakita din namin ng strategy is to not, kung tamad ka maghanap ng client, maghanap ka ng mga taong marami ng Clients. and support it. Support. Subcon, kumbaga. Sabi, sa ngayon, ask ko lang, may mga projects ka ba ng film? Napunta ka ba sa film industry, movies, short films? May na-shoot akong two na short films. Hindi ko kaya yung discipline ng lock-in. Kaya sobrang respeto sa mga kaibigan na nasa film industry, nasa movie industry. Na ginagawa nilang umaga yung gabi, tapos yung gear na requirement. Sinubukan ko yan kasi di ba nasa topak ako. Na-high blood ako. 4 a.m. nasa ambulansya ako. Di ba? Grabe talaga. Pero exciting siya lalo kung yung nabubuo nyo, yung concept. Pero yung discipline para mag-shoot ng film, parang hindi ko yata kaya. Iba. High respect. Sobrang respeto nga. Pero ngayon kasi... Alam nyo na kung bakit yung mga nasa film industry, movie industry, lagi silang tulala. Kasi hindi mo talaga sila makakausap. Yeah. Kasi ubus talaga sila. long hours talaga sila. Pero ngayon, I think nababago naman na dahil sa Eddie Garcia. Yeah, Eddie Garcia Law. Pero long hours pa rin yun. 16 hours yun. Yeah, mahaba pa rin. Diba? Tapos ang nilulusot nila doon is 16 hours ang shooting. Nilalabas nila yung ingress at saka exit. Oh, really? Okay. So, artista ang madalas nakikinabang. Pero at least, meron pa rin. Good thing talaga na meron. Kasi dati 3 days. Oo. 3 days straight talaga. Inaabuso yun. Sa isang site, hindi na tayo alis dito. Yeah. So, yun, hindi ko na kinareer yung film. Hindi mo, pero yung mga documentary, kagaya mo, may storya kang gusto, may budget ka. Hindi Yung sarili ko? mo. Hindi na rin Hindi na rin. Oo, parang sobra kasi ako nag-enjoy sa oras sa bahay, sa traveling. So, parang kailangan mo ding focus ka talaga sa priorities mo rin. Okay, doon tayo sa mahirap na tanong. So, nakita natin yung buhay ni Sir RJ, no? Yung mga pinagdaanan niya, ganun. Mula doon hanggang sa kung saan ka ngayon. Siyempre, alam naman natin, happy ka, di ba? Ang tanong doon is, ano yung mga natutunan mo? Well, mahirap yun kasi sa-summarize mo. Napagdaanan natin lahat. May mga natutunan na tayo. Pero ikaw, sa tingin mo?
lagi ko kasi naisip yung natutunan ko din nung teacher ako. Nung in-interview kasi ako na mag-teach, sabi nung isa nag-interview sa akin si Miss Agnes, don't change your lifestyle to the one that you serve to cater to. Kasi yung mga student namin noon, mga mayayaman, and tapos iba yung lifestyle nila, iba sa'yo. So, parang I think it will always be about humility. No? Humility. Kunyari, nagsushoot ka ng high-end, iba yung lifestyle pa rin ng mga mayayaman na taong yun. Huwag mong pilitin. Huwag mong ano yun. Tsaka, papasok din sa isip mo na, hindi, ganito na ako eh. High-end na ako yung sinushoot ko eh, mayaman na eh. Mayaman na rin ako. Hindi eh. Hindi ganun. Parang, may tao talagang sasampalin ka pa rin sa harap-harapan. Madami naman yumaman. Marami naman yumaman na mga shooters. Pero, tataas din kasi yung level of, level of work mo sa lifestyle mo eh. Mamaya nasusobrahan ka na, papabayaan mo yung sarili mo. So, nami-miss-focus ka. Oo. Na-focus ka sa lifestyle. Ay, hindi kailangan. Ganito rin yung sasakyan ko. Ganito rin yung ano ko. Ay, hindi na ako kumakain sa mga crew meal na ganito. Team Colhan, Neil, yan. Mapauso yung mga tropa. Uy, grabe. Pero maganda naman kasi yung mga yung mga shoes na yun. Naging issue yun. Bakit hindi ako kinukuha? Wala ka kasing Colhan. Kasi di ba tuwing magsisimula ang wedding, nagsushoot ng mga sapatos? Ganun. Ako, ngayon comfort na. Comfort yun, naman talaga. Yung humility, I still struggle with humility. Pero once you find your parang space of contentment, parang ganun. Nothing to prove. Oo, wala nang kailangan patunayan, pero kailangan pa rin galingan. Galingan lagi. Yung level of excellence mo dapat hindi siya bumababa. Let your work show. Oo. Saka, let people tell you what you should improve on. Lagi ka pa, alam mo, ang cliche nun, no? Yung lagi tayong student. Pero sa totoo lang, totoo naman lagi talaga tayong student. Pero yung once you teach, yung learning, di ba, on the spot, di ba? Oo. Kala nila, lande, pag teacher ka, hindi ka na natututo. Teacher ka na nga, hindi. At saka, yun pala sinasabi ko sa student ko, sir, kunyari sabi sa akin, sir, bakit reporting na naman tayo? Bakit group work? Kasi the only way for you to show na alam mo yung isang bagay is kung kaya mo siyang ituro ng maayos sa ibang tao. Di ba? Ganun yun. Kasi kung hindi mo siya saka mapipilitan kang balikan. Kung hindi mo siya kayang express, hindi mo siya alam. Hindi mo siya natutunan. Kunyari yung flash, hindi, kailangan ganito. Sige nga, gawin mo nga, di ba? Ituro mo nga sa ibang tao. Minsan, alam mo lang yung number. Pero pag nag-iba yung ambient, wala na. Di ba ganun? So, kung kaya mo siyang ituro sa ibang tao, ibig sabihin, alam mo yun. So, yun ang sinasabi ko din ng student, dun sa mga student ko. Kung kaya mong, kunyari may kaklase ka, pumasok sa school, wala siyang idea, naturo mo sa kanya yung tinuro ko. Ibig sabihin, alam mo. Oo, alam mo yung natutunan mo, na-absorb mo. Yun. So, very important. Kaya, yung mentoring, hindi dahil matanda na tayo, full of wisdom na tayo. It's for us to measure na alam pa rin natin yung basic, yung mga foundation. Kaya ngayon, kunyari, may mga preferred ako na shooter na baguhan. Kasi lalo ko nakita ko yung eagerness nila. Yung gusto talaga Hindi naman kailangan magaling agad eh. Oo. Yung alam mong may tira na. May tira na. Ayusin mo na lang. Kasi sa kanila yung ganito po yung flash na maganda sa Ay, tol, sa corporate, iba kasi yung demand nila eh. Iba sa... Kailangan nila mukha silang galante, mukha silang hindi lang siya basta babatuhan mo. Yung mga ganon. So, the fact na natuturo po siya sa ibang tao, ibig sabihin, alam ko na yun yung standard na kailangan i-maintain natin. Okay. You're still teaching, di ba? Hindi na. Sa mga special videography, cinematography, na-invite ka ba? Na-invite Are you still open for teaching like that? Kung sino may mga gustong mag-approach sa'yo na ganito? Yeah, sure. Why not? Actually, hindi dahil sa gustong-gusto ko. Pero hindi naman 50,000 ang... Hindi naman sa tayo. Pero nakaka-excite kasi magturo ng mga nakaka-excite, sa totoo. Oo. Honestly, kung kunyari, like last time, Lasal invited me to teach a certain club there. Parang sobrang hindi ako matulog ng gabi. Ginagawa ko lang yung PowerPoint. Tapos this time, may mga sarili ka ng samples. Oo. Diba? So lahat ng samples na ginamit ko, shots ko. So parang nakaka-excite lang na
o itong shot namin, Dati mag-google ka ng ibang oo, shots ng images. to explain. Oo, Ngayon, ngayon, hindi. shots mo na ilalagay Shots mo mo. Tapos, hindi naman sa nagyayabang ka, pero ganito kasi yung approach kina Miss Heart Evangelista, kina Miss Marian, iba din yung approach sa client, iba din yung approach. Si Basha. Iba na yung approach mo Si din. Basha, ako kasi si Basha. Si Bea. Bea. Hindi mo okay. ko sinasama doon. So, Once ko pa lang yata siya na-shoot. sa farm niya? Ay, Hindi. Hindi sa farm. Hindi ko na-shoot siya sa vlog. So, ano ba ang kinabukasan ni Sir RJ? Ano Naku. pa yung mga ni-strike Ngayon, pa? nagbi-business na tayo, ganun. Yeah, yung partnership with Sir Bien is the food. Food, tapos yung Airbnb, yung, syempre, support pa rin ako sa family business, Then yung promote tayo. partnership nyo na ni Zion, ni Sir Zion. Yeah, yung mga, yun na, may mga subcontract pa rin kami, yung we partner with other clients. The thing is, kung alam mong nahihirapan ka na dun, you find a way to work with your strengths. So, nakita mo naman na makapal yung mukha mo, magaling ka sa tao, di ba? Then why not use it? Use it, di ba? Oo. Kunyari, nasa event ka, may nakita kang client na ay ma'am, hello po, entertain mo na gano'n. Actually, may gusto pa ako sabihin. Nakalimutan pala yan. Ulyanin na kasi tayo. Totoo yun. Oo, may mga gusto ko ipasok pero nakalimutan. Pero, ayun, gusto ko kasi sabihin. Mamaya, okay. Punta tayo doon. Cut in tayo para maalala mo. Oo. Advices sa atin. Yeah, Mga freelancers, mga studio owners, Yeah. photographers, videographers, sa mga bata, sa buhay. naku. Yan. Siguro sa... Uy, very colorful yung ano mo Ay, Study life mo, hello Diba, dapat father ang tawag ko sa'yo. Saan ka ba? Pagpunta ko ng La Union, di ba? Bless ako sa kanya. Siguro sa freelance work, sa freelancers gaya ko, freelancers, hindi ka nila mapapansin hanggat hindi ka nagpapakilala. Ako, laging may day ako nang nangyari sa shoot. Always, you have to put your work out there. Out there. Oo, your Uy, sumabay kayo. best work. Di porket may edad na kayo. Ako tapos malagi na ako may my day. Yung habit natin na kunyari may nakita kang magandang shot, screen capture mo. Tapos if there's a chance for you to do it, gawin mo, di ba? Ganun. Ako, consistently ganun. Kunyari, may nakita ko ang ganda nung bride shot ni yung kasama ko sa TF Labs. Ang ganda ng shot nila JC, nila parang i-screen capture ko tapos titingnan ko paano ko ba magagawa to sa Ako yung mga slideshows ni Mayad. Ni Lalo Miko. nila Kuya Miko, pag nag-slide Gusto ko, show. grabe. Kuya Miko, pero mas matanda ako yung Miko. Pag nag-post na Miko, gusto ko yung grabe. Tapos may mga text pa na, ba't yung nag-text siya? Ang daming arte. Pero mas makukuha mo yung sense na, oh my gosh, kaya pala niya pinakita yun. Kasi konektado yun sa nanay niya. Ganun makikita mo na yung connection. So, always put your work out there. Tapos, mandiri ka sa dati mong ginawa. Kumbaga yung mga work mo dati, tapos nakita mo, ang pangit. Pag sinabi nga, may nagsabi niyan, foreign sabi niyan ganun. Kung yung best shot mo is sinut mo 10 years ago, hindi ka nag-grow. Oo, kung pareho pa rin yung Hindi, yun pa rin ang kino-considered mong best shot. Hindi ka nag-grow. Oy, sorry, kailangan ko insert. Go! Videographer ako ni Miss Abby. Oo nga pala. Grabe, Miss Abby. Ang dami ko natututunan lighting kay Yun Miss yung Abby. last na kwentuhan natin. Oo, kay Miss Abby. Lalo, kunyari, titignan ko yung camera Sino si Miss Abby? Sino si Abby? Si Miss Abigail Miguel lang naman ay isang award-winning na Fine art. fine art. Hindi siya portrait lang, fine art siya. Like, painting yung output ni Miss Abby. Hi, Miss Abby. Hello, Miss Abby. Hi, You Miss don't Abby. know me. I Pero do one time hope, punta ka kasi ang I daming do hope pa-workshop. that I can meet you. Pero si Miss Abby din is an embodiment of a mentor. Grabe. At saka sinabi mo yung attitude. Kwento mo sa akin. Ay, oo. Grabe yung ano niya, yung Oo. bait ng tao. Like, yun nga pala babalikan ko, yung may shinat siyang ganun. Parang sa akin, ganda na nito ah. Tapos sasabihin niya, parang may kulang dito. Bigla ka Bakit ba masisopla ka. Oo. Kulang pa yun. Di ba? So, parang itatatak mo sa isip mo na hindi lang okay na.
Hindi lang okay na. Laging may gaganda pa. Kaya yun talaga, sa mga freelancers, kung gusto nyo talagang gumaling, sumama kayo talaga sa magagaling. Applyan nyo. Kunyari, idol mo si Boss Toto, sila... Do you suggest master classes ba? Yeah, it helps. Yeah, kasi nga, nandun yung crowd eh. Tsaka huwag kang mag-cellphone. Absorb mo lahat. Absorb mo lahat. Oo, kasi nahihirap pag sinasabay mo. Absorb mo lahat. Tutok ka. Tapos, yun sumama ka talaga sa mentor. Grabe, ang dami mong matututunan. Paano yung arrangement mo ni Abby? Is it personal ba yun? Or through a company? Yung Hindi, direct na sa kanya. I work Direct. under her team. Yes, sama ko. PA. Sobrang babait pa ng tao sa office. BTS. Brad. Ako, sama ko. Hindi, pero punta ka, tingnan mo yung lighting nila. Pag meron ka, sabihin mo sa akin. Pupunta ako. Well, madali lang naman siya. Siya. Tapos makikita mo yung process ng painting. Tapos, di ba multi-awarded si Madam? Ayun, trophy niya nasa gilid lang. Hindi pumapasok sa kanya yung ganon. Pero makita mo yung output niya. Saka alam mo, hindi niya pinagdadamot. Ano yung natutunan mo sa kanya? Sa ngayon pa lang, as far as kasama mo siya. Alam mo, some people would think na Miss Abby focuses on the output. Pero grabe, story pa rin ang inaano ni Miss Abby. Like, kinakausap niya pa rin yung client. Tapos, kinikwenta niya sa akin, RJ, alam mo bang galing pang Dubai yan para magpa-picture sa atin? Parang ganun. Ang dami nang alam. Oo. Tapos alam niya yung life story nun, ano? Kasi alam niya. kinatanong niya talaga. No? Tapos, kaya pala ganun yung pagkakapost niya ng client. Kasi milestone ito ng buhay nila. Which you carry over when you shoot din weddings. No? Parang pumunta ka talaga doon. Hanapin mo talaga yung kwento nila. Uy, isang point yan. Sorry. Ang dami natin. Pero yung point na yon kasi sa'yo work yun eh. Mm-hmm. Sa client, hindi yun. Yeah. So you have to, attach mo yung sarili mo. This is their wedding day. Treat mo yun as your wedding day. And they deserve the best version of talaga. you. The best version. Hindi nila deserve yung bad trip na RJ Bad trip ka. or Na bad trip ka sa co-or. Oo, hindi nila deserve Hindi yun. na deserve yun. Oo. Pero alam mo, I tell myself, pag kunyari bad trip naman tong co-or, hindi ako tinulungan sa ganun. I tell myself, RJ, matanda ka na, dali mo na bad trip. Kaya parang bumabalik ulit yung mood ko. Hindi pa ako Age issue to. Hindi issue yung subordinator. Tumanda ka na kaya umaarte ka na, di ba? Tapos babalikan mo lang yung ikaw naman, galing ka naman sa walang coordinator. Noon sa fiestahan lang sa Batangas kayo nagsushoot ng wedding sa bukid. Ngayon nagka-core ka na, ayaw mo pa, di ba? So you always go back to paano ka rin nagsimula. Tapos, may isip mo, oh my gosh, this parang sobra-sobra na itong Alam mo yung sinasabi nilang, ito yung mga pinangarap mong shoot na nagsisimula ka. Oo. Ito yung mga gusto mong makasama na nagsisimula ka. Pero ang tendency kasi, minsan na hindi mo napapahalagahan na. Oo, nakakalimutan mong pahalagahan yung kung ano yung meron ka na ngayon. Kita yun. Kita sa'yo. Pagiging optimistic mo sa pagdating mo pa lang sa shoot, kita yun sa'yo. Kita. Okay. Sige na, okay na. Final na to. Tapos na tayo. Ano yung future? Ano bang mga plano pa? Businesses? Something? Meron ka bang show na i-open? Ay, naku, wala. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-shoot. Tayo na sa grateful stage na kasi tayo eh. Yes. Parang, ang swerte ko, nakasama ko to. So, siguro what's next is just to enjoy the moment. Kaya I think one more thing na I would like to ask, to share to the freelancers is, kunyari, 30 days lang naman ang isang buwan. To be honest, ang gusto mong shoot ay, sabi mo na 25. Sa 25 na yun, sabihin mo nang makakapagbigay sa'yo ng 25 shoots ay 5 studio or 6 na studio. Mag-alaga ka lang ng 5 studio. 5 studio. Kasi what happens is, yung mga freelancers, gusto nilang makuha lahat ng event. Diba? Lagi kang may makakalimutan doon. Kunyari, kinuha mo na ako lagi. Eventually, ang dami ko nang kinukuha. Ay, hindi ko na makuha si RJ. Sayang. Alam niya na yung style ko eh. Alam niya na yung gusto ko sa videos eh. So, kailangan mag-alaga ka lang ng... Second option ka na next time. Yeah.
Kasi hindi mo na rin sila priority eh. Gusto ng mga studio owner na maging priority. Make yourself available talaga. Oo. Pag tinanong ka nila, RJ, pwede ka ba dito kasi kailangan natin ng ano. Diba? So, sa freelancers, mag-alaga lang talaga kayo ng 4 to 5 studios. Hindi nyo kailangan i-please lahat na nag-post sa Glide Cam. Oo. Kasi mawawala ka rin ng identity as a shooter. May stress ka na, wala, hindi na ako kinokontak nito. Paano? Hindi mo rin sila pinagbibigyan, di ba? Tinanong ka ng 3. Hindi mo naman kasalanan. Meron Ginawa ka na. mo silang option eh. So, yun. Kailangan mag-alaga mo lang. Don't overwhelm pleasing others. So many. Parting words? Yeah. Parting words is, be resolute. Alam mo kung sino Ano yung ka. resolute? Sa filo kasi yan eh. Magiging authentic ka lang pag kilala mo yung sarili mo. Ngayon, kahit kilala mo yung sarili mo, kung hindi mo naman pinaninindigan, kung apektado ka pa rin ng sinasabi ng ibang tao, wala pa rin. Hindi ka pa rin. Wala na tayo sa stage. Yeah, kasi sinasabi ng iba, kilala mo na yung sarili mo. Hindi lang yun eh. Panindigan mo. Kunyari may decision ka, freelance ako, ito yung style na gusto ko, ito yung mga gusto kong studio na adapt kami, sila yung sasamahan ko. So, yun. Be authentic talaga. Be authentic. Thank you. Maraming salamat sa paghahanda sa amin. Kwentuhan. Yung part 2 natin, ibang part 2 ba? Version. Ibang version. Para mag-go deep tayo. Sige, game tayo. Game tayo doon. May go deep tayo. Okay, thank you. Thank you. Nakakatawa. Sir RJ, baka may mga gusto kang i-plug? May teachings ka ba? Seminars? Wala naman tayo. Okay, kausapin kita. Kasi may naghahanap. Kaya lagi ko siyang tinatanong. Tanong ko yun. Jay, may naghahanap sa video. Talaga? Oo. So, ikaw naisip ko. Bye-bye guys. Maraming salamat. See you next time. Bye.